President Bongbong Marcos rumesback na sa mga sinabi sa kanya ni former President Rodrigo Duterte. Pero bago po ako magpatuloy, shout out po muna kay Ma'am Patty Gordoves at kay Ma'am Florita Guevara ng Quezon City Social Services Development Department. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa aking channel at mas higit pa doon ay salamat sa pagsuporta nyo sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Okay, ito po ang sagot ng ating Presidenteng Bongbong Marcos sa sinabi sa kanya ni former President Rodrigo Duterte. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has very serious side effects. PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us he was taking fentanyl? Mga 5 or 6 years ago. After 5 or 6 years, it has affected him, kaya palagay ko nagkakaganyan. I hope his doctors better take care of him. Sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Minura ba ni President Bongbong Marcos si former President Duterte tulad ng ginawa ni former President? Na siniraan na siya, minura pa siya? Hindi. Siya po ay concerned pa at sinabihan ang mga doktor ni former President na kailangan alagaan nila si former President. So ang tanong ng iba, bakit hindi sinagot ni President Marcos kung oo o hindi doon sa tanong na gumagamit ba siya ng illegal drugs tulad ng akusasyon ni former President? Sagot po ng ating Presidente, I won't even dignify that question. Kasi nga naman, hindi ba naglabas na ang PIDEA ng kanilang statement at sinasabing wala sa listahan nila si President Bongbong Marcos. Pero, sabi ko nga sa inyo ang mga haters will continue to hate. Kahit na ano ang marinig nila or meron sila mabalitaan na pinasisinungalingan yung mga akusasyon, hindi sila maniniwala. May mga netizens nagsasabi, alangan naman daw sabihin ng PIDEA. Mag-isip-isip naman kayo. Yun ang sabi ng isang netizen. Yan ang hirap sa inyo. Ang paniniwalaan nyo lang ay yung gusto nyong marinig. Kapag iba doon sa inaakala nyong maririnig ninyo, hindi kayo maniniwala. Sala sa init, sala sa lamig kayo Kapag hindi nagsalita ang PIDEA, sasabihin nyo, hindi makapagsalita ang PIDEA. Ngayon naman nagsalita ang PIDEA, hindi nyo rin naman paniniwalaan. So, saan lulugar ang ating Presidente? Wala pong saysay ang makipag-argumento sa inyo dahil sarado ang mga isip ninyo. Dahil ang gusto nyo lang marinig at ang paniniwalaan ninyo ay yung gusto nyo lang marinig. Kapag hindi na umayon dun sa kagustuhan ninyo, kung ano-ano na ang sasabihin ninyo. So, what's the use of explaining kung sarado naman ang mga isip ninyo? Basta sinabi ng PIDEA na wala sa listahan nila ang pangalan ni President Bongbong Marcos. Never is and never was. Pero kung naiba-iba lang yan, na nakarinig ng mga ganong akusasyon galing kay former President Rodrigo Duterte, pinagbintaan ka na, minura-mura ka pa. Siguradong hindi lang yan ang resback na maririnig ni former President. Kasi dapat ang ginawa ni former President, nung sinabi niya yan na addict si President Bongbong Marcos, dala-dala niya yung kanyang narco list o yung sinasabing Duterte list. Hindi ba parang naging mas kapani-paniwala kung sinabi mong ang pangalan ni President Bongbong Marcos ay nasa listahan ng PIDEA, dapat dinala mo yung resibo, dala mo sana yung listahan. Di mas naniwala kami. Ngayon nagsalita ang PIDEA na wala ang pangalan ni President Bongbong Marcos, ayaw nyo namang maniwala. So what's the use, di ba? Pero dito sa sagot ng ating Presidente, makikita nyo pa rin ang kanyang paggalang. Sabi nga sa Biblia, an eye for an eye pero hindi. Kalmado pa rin ang ating Presidente kahit na napakabigat na ng akusasyon ni former President. Paglilinaw pa ng PIDEA, sabi nila, mayors walang access sa drug list. Binigyan linaw ng Philippines Drug Enforcement Agency o yung PIDEA na walang access ang mga local chief executives sa National Drug Watch List. So saan kinuha ni Digong yung kanyang narco list? Sabi ni PIDEA spokesperson Derek Carrion, limitado lamang ang access ng mga alkalde sa listahan ng drug personalities ng kanilang ahensya. Kaya malabo umanong masilip ang mga nasa listahan ng sinuman kung walang otorisasyon mula sa kanilang ahensya.
Ito naman mga anti-Marcos, ayaw pa rin maniwala. Sino daw ba ang nakaupo ngayon? Napakadali daw sa nakaupong presidente na i-hocus-pocus ang mga dokumentong yan. E di hintayin ninyo kapag hindi na si President Bongbong ang nakaupo. Brasuhin nyo ang PIDEA. Humingi kayo ng kopya ng narco-list. Doon natin makikita kung kasama nga ang pangalan ni President Bongbong Marcos. Pero sa ngayon, ito po ang sinasabi at ang pahayag ng PIDEA. So tanggapin nyo man o hindi, bahala na kayo sa buhay nyo. Kasi kayo, wala naman kayong kasiyahan. Hindi kayo makukontento dahil hindi yon ang gusto nyong marinig. Ang gusto nyong marinig ay, oo, nasa narco-list ng PIDEA ang pangalan ni President Bongbong Marcos. Yun kasi ang gusto nyong marinig. Hindi yun ang lumabas. So, lalo kayong naging bitter. Hindi nyo matanggap. Naglabas na rin ng pahayag ang PNP. Sabi ng PNP, we haven't seen any documents na nakalagay ang pangalan ng presidente. Ayon po sa Radyo Pilipinas, PNP, inabswelto ang Pangulo sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Kaya nga sabi dito sa post na to, debunked na naman si Dutz. Bakit kasi kailangan pa magsinungaling ni Dutz? Ano bang makukuha niya sa mga ginagawa niyang to? Bakit di na lang niya hintayin si VP Sara sa 2028? Yun nga po kasi hindi sila makapaghintay na iyo po si VP Sara bilang presidente. Pero tandaan po natin, kung si VP Sara mismo ay hindi tumakbo bilang presidente, bakit nila ipipilit? Kung yung mismong tao, si Sara Duterte, ay hindi nagpilit tumakbo bilang presidente noong 2022, bakit ngayon ipipilit ninyo? Hintayin nung matapos ang termino ni President Marcos dahil wala naman siyang balak na i-extend ang kanyang termino. Mahaba-haba pa po ang tatakbuhin niya. Mahigit 4 na taon po, bakit ba atat na atat kayo na iyo po si VP Sara? Kung yung tao nga mismo hindi naman sang-ayon sa mga balak ninyo, sana noong pa tumakbo na si VP Sara. Hindi nga, di ba? Umuwi pa nga siya ng Davao at nag-file ng COC sa pagka-mayor. Na iba lang ng plano nung nagkaroon sila ng pag-uusap nila Senator Amy, Vice President na si Sara Duterte. Pero I'm sure, itong sinabi ng PNP, hindi na naman po pakikinggan at paniniwalaan ng mga antay. Antay nga Para sa kanila, tamad ang ating presidente. Tulad nung sinabi ni Baste Duterte sa kanyang speech. Tamad daw ang ating presidente. At kung wala siyang pagmamahal sa bayan, mag-resign na lang daw. Teka muna, magkumparahan niya kayo ng mga achievements at makita natin kung sino ang tamad at kung sino ang may nagawa para sa bayan. Well, of course, again, para sa inyong mga antay, wala pa rin ginagawa ang ating presidente. Tamad pa rin siya para sa inyo. But sad to say, hindi po yan ang tingin ng mga supporters ni President Bongbong Marcos. Nakikita po namin ang kanyang ginagawa, ang kanyang paghihirap para iangat ang Pilipinas. Pero sa mga tulad ninyong mga utak talangka, gusto nyong ibagsak ang gobyerno ni President Bongbong Marcos sa kung anumang kadahilanan. Nakita nyo, matapos yung lait-laitin, mura-murahin at akusahan si President Bongbong Marcos, umalis si President Bongbong Marcos para sa isang official visit sa Vietnam. Sino ang ginawa niyang caretaker? Si VP Sara pa rin. Nandun pa rin yung tiwala ng ating presidente kay Vice President. Pero alam nyo ba, na nung mga nagdaan mga administrasyon, hindi po ganyan ang kalakaran. Sabi po dito sa GMA News Online, several times in past administrations, the President's Executive Secretary is appointed caretaker instead of the Vice President. So nakita nyo, iginagalang pa rin ni President Bongbong Marcos yung opisina at yung posisyon ni VP Sara. Nung panahon ni ex-President Duterte, iginalang din siya ng mga Marcoses. Bakit ngayon, ganyan na lang ang ginagawa nila sa ating presidente? Sabi pa ni Digong, baka daw matulad si PBBM sa tatay niya at mapatalsik din. Nakita niya na harap-harapan, nasa audience niya si Senator Amy Marcos, ang anak ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Ano kaya ang naging pakiramdam ni Senator Amy nung narinig niya itong mga pahayag ni former President? Sasabihin niya na baka daw matulad si PBBM sa kanyang tatay na napatalsik din. Na kung paano napatalsik si Apo Lakay, ganun din daw ang mangyayari kay President Bongbong Marcos. Well, I beg to disagree. Hindi nyo na magagawa yan.
tandaan ninyo, yung silent majority ng mga supporters ni President Bongbong Marcos ay hindi na lang basta tatahimik at magsasawalang kibo kung kayo ay may binabalak ng masama. Tapos na po ang pananahimik ng mga Marcos loyalist. Welta naman ng mga DDS, hindi naman daw mananalo si Bongbong Marcos kung wala si President Duterte. Again, I beg to disagree. Di ba hindi nga siya sinuportahan ni former President? Hindi pa sinabihan pa siyang weak leader? Hindi pa sinabihan pa siyang gumagamit ng cocaine? Tapos sasabihin nyo, kundi dahil kay Digong, hindi mananalo si Bongbong Marcos as President? Isa pa, wala daw utang na loob si President Bongbong Marcos. Dahil sino ba ang nagpalibing kay Apo Lakay? Yes, si former President Duterte. Pero marami ang nagsasabi, yun ay bilang ganti niya dahil aminado naman si former President. Sino ba ang nagpondo sa kanya nung siya ay tumakbo pagka-presidente? Si Senator Amy Marcos. Kaya nagtataka nga ako dun sa sinabi ni former President na matutulad daw si President Bongbong Marcos sa kanyang ama kung ipagpapatuloy daw yung tsa-tsa na yan. Ang tanong ko, bakit ngayon sa panahon ni President Bongbong Marcos ayaw na ni Digong ng tsa-tsa? Ang tanong ng karamihan dyan, bakit nga ayaw ni Digong ngayon ng tsa-tsa samantalang nung panahon niya ay pinush niya yung tsa-tsa na yan? Sabi ko, totoo ba yun? So, naghanap ako ng ebidensya. At nabasa ko to sa Philstar dated January 9, 2021. Sabi po dito, the charter change train is chugging once again with allies of President Rodrigo Duterte in Congress making moves to restart discussions on changing the fundamental law of the land. It is no secret that Duterte wants to change the Constitution for the longest time, even including charter change, colloquially known as Cha-Cha, in his platform when he ran for president in 2016. So nakita nyo, ginamit pa pala ni Rodrigo Duterte sa kanyang platform ang pagpapalit ng konstitusyon nung tumakbo siya noong 2016. Bakit ngayon, sa panahon ni President Marcos, biglang ayaw na nila? At sasabihin na kapag tinuloy ni President Bongbong Marcos ang charter change, matutulad siya sa kanyang ama. Hindi ba nandun yung mga salu-salungat na sinasabi ni ex-President Duterte ngayon? Nung nakaraan lang, sinabi niyang walang polvoron video dahil kung meron yan, matagal nang lumabas yan. Ngayon naman, sasabihin niya, nasa narcolist ng PIDEA ang pangalan ni President Bongbong Marcos dahil may listahan siya. Nasaan yung listahan? Dapat kung sinabi niya yan dun sa prayer rally nila na mas marami yung siraan at pagmumura kesa dun sa mga panalangin, ipinakita niya na dapat yung narcolist na yon. Tapos kamukat-mukat mo na kahit na pala nung panahon ni former President, he was pushing for Cha-Cha. So, porque hindi na ikaw ang nakaupo, si President Bongbong Marcos na, ayaw nyo na. Tungkol naman sa pagiging drug addict daw ni President Bongbong Marcos, nagmamanifest ba sa itsura ni President Bongbong ang pagiging addict? At alam nyo ba na mahirap po sa isang taong iisa lang ang kidney na maging drug addict dahil kung tutuloy niya ang pagiging drug addict niya with only one functioning kidney, baka hindi na siya nagtagal. Sabi po ng isang Reggie Batugo, Thailand, common sense. If PBBM had been using drugs since his youth, it is unlikely that he would be in his current state of good health. In fact, he would likely be incapacitated and confined to a hospital or rehabilitation facility because the typical outcome for drug abusers is physical and mental deterioration, which could ultimately lead to a shorter lifespan or an early demise. FYI, PBBM has only one functioning kidney. To show his devotion to his father, PBBM donated one of his kidneys to FEM. The act of selflessness and love is truly admirable. It is obvious which person is struggling with addiction, and it is not PBBM. Sino kaya itong pinatutungkulan ni Reggie? Ngayon, sinasabi pa na hindi daw pinag-aralan mabuti yung Cha-Cha at ura-urada gusto nilang palitan ito. Pero ayon din po dito sa isang nabasa kong balita nung huling taon ni President Duterte. And I read, now in his last year in office,
President Duterte seems determined to push for charter change with the intention of opening the economy to foreign investments and preventing certain organizations from getting into the House of Representatives through the party list system. Because of Duterte's and his allies' haphazard approach to this critical issue, whatever constitutional amendments they introduce could be disastrous for the country. So, nung time ni Duterte, tinawag na haphazard. Tapos ngayon, sa panahon ni President Bongbong Marcos, sasabihin yung minadali. So, marami mga dahilan kung bakit daw ganito ang mga pananalita ni former President Duterte. May nagsabi ng dahil sa SMNI issue, may nagsabi ng dahil sa ICC issue, may nagsabi pa ng tungkol sa confidential fund ni VP Sara, meron pang nagsasabi tungkol dun sa 51 billion ni Pulong Duterte. Pero alam nyo ba, nakakalungkot po talaga eh. Ito yung pinakahihintay ng mga gustong mabuwag ang unity team, na magbangayan, na mag-away-away ang kampo ni President Marcos at ang kampo ni VP Sara. Pero tandaan po natin, wala pong sinasabi si President Bongbong Marcos na gusto niyang ma-extend ang kanyang termino. Sa 2028 po, bababa siya. At sino ang mas maaapektuhan pagdating ng eleksyon sa 2028? Isa na naman pong reaksyon galing sa isang netizen, sabi po ni Robert Laureta Rioga, ito ang siguradong mangyayari sa susunod na eleksyon. Hindi si VP Sara ang makikinabang sa ginagawa ng tatay at kapatid at pati mga supporter nila, kundi mga pink na nanonood lang at naghihintay na umatake. Pagpatuloy lang nila yan at sila din masisira dahil 6 na taon lang si PBBM at si Sara ang may balak sumunod. Pero baka malabong mangyari kundi niya makukuha ang suporta ng loyalist. Totoo po yan sa ginagawa ni former President Duterte at ng mga anak niya. Sa tingin ninyo, susuporta pa rin ang mga Marcos loyalist kay VP Sara? Isa na po ako sa malulungkot doon. Dahil kahit na anong sabihin pa nila, I voted for unity. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Ang binoto ko, unity. President Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte. And it breaks my heart na makita itong nangyayari ito. Well, kanya-kanya pong opinion yan eh. Yung iba gusto si Martin Romualdez, yung iba gusto si Leni Robredo, yung iba tulad ko gusto si Sara Duterte. But sa mga nangyayaring ito, sino po ang maapektuhan at sino ang makikinabang? Ang apektado po dyan, si VP Sara. Dahil alam nga naman, suportahan pa rin siya ng mga loyalista ni President Bongbong Marcos kung ganito rin lang ang magiging trato ng pamilya ni VP Sara kay President Bongbong Marcos. Ay oo nga pala, naglabas si VP Sara ng statement tungkol sa sinabi ng kanyang kapatid na si Baste Duterte na pinagre-resign ang ating Pangulo. Sabi po ng ating Vice President, I have not spoken to my brother about his remarks on President Ferdinand Marcos Jr.'s resignation. I can only surmise that Mayor Sebastian Duterte is coming from a place of brotherly love, coupled by the common sentiment that I do not deserve the despicable treatment that I am receiving from some sectors within the circle of the President. Gayunpaman, naniniwala ako na ang boto ng taong bayan ay isang pagkakaloob ng tiwala na ako'y magtatrabaho at maninilbihan para lamang sa Pilipino. Kasama ng tiwalang ito, ang tiwalang kakayanin ko ang anumang atake, black propaganda, paninirang puri at iba pang mga hamon na ibabato sa aking pagkatao. Hindi man madali, patuloy akong kumukuha ng lakas at inspirasyon sa tiwalang ibinibigay sa akin ng ating mga kababayan. I take heart from the confidence of the people in my ability to work and thrive in a pandemonium. Sa kabila ng lahat, hindi ako kailanman panghihinaan ng loob. I will stay true to my work at the Department of Education unless the President says otherwise. Uunahin ko ang Pilipinas. Shukran, Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines and Secretary of the Department of Education. Isa lang po ang kumuha ng aking atensyon dito. Nung sinabi niya, that I do not deserve the despicable treatment that I am receiving from some sectors within the circle of the President.
Eh, di ba pareho lang naman kayo ng Presidente Bongbong Marcos? Tulad ng sinabi ni VP Sara, our President Bongbong Marcos does not deserve the despicable treatment that he is receiving from some sectors within the circle of the Vice President. O hindi ba, yung mga nakapaligid din kay VP Sara, hindi ba walang habas ang paninira kay President Bongbong Marcos na gusto talagang pababain, gagawin nila lahat ng paraan para matanggal sa pwesto si President Bongbong Marcos at ipalit si VP Sara. Kung marami man ang umaayaw kay VP Sara para sa susunod na eleksyon, hindi rin po kasalanan ni President Bongbong Marcos yan. Tulad ng hindi rin naman kasalanan ni Vice President Sara Duterte kung may mga tao sa paligid niya na naninira kay President Bongbong Marcos. Sabi sa inyo, nakakalungkot yung magandang sinimulan ng unity ay unti-unti nang winawasak ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ipagdasal po natin sila. Malayo pa po ang 2028, but for sure, hanggang dun lang po ang termino ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. At ang most probable na pumalit sa kanya ay si VP Sara. Pero sa mga nangyayari po ngayon, siya po talaga ang unang-unang apektado. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa ating mga issues for today? Comment lang po down below and I will see you next time. Diyos ti Agnina. Peace.